Kaya ako natanong niya, kasi nga nag-viral yung post mo na parang gusto mo nang isoli yung husband mo doon sa nanay niya. Dahil pagod na ako, sabi mo gano'n. O anong kwento nun? Ayun nga, this past few months kasi nagkaroon kami ng marriage struggle. Sabi naman na minsan ng mga psychiatrists, kung ang babae, pag nagkakaanak, kung ang babae nagkakaroon ng postpartum, nagkakaroon din daw ang lalaki. Tapos sakto daw sa edad niya, baka daw may midlife crisis. So syempre may mga pagkakataon na naliligaw yung landas niya. So syempre ako, bilang bigay ng chance, napapagod din. Lagi ang mga tinatanong sa akin, yung issue namin ni Jano noong 2021, kung napatawad ko na ba siya. Well, hindi. Hindi pa rin? Oo, kapag sinasabi, paano pag nagkakita kayo, anong gagawin mo? Galit pa rin ako. Narito po tayo ngayon sa Malt & Q Sports Bar sa Cubao, kung saan ang isa sa mga may-ari ay ang komedyanteng si KitKat Favia. Kukumustahin po natin ang kanyang buhay bilang isang negosyante, bilang isang artista, bilang isang ina, at bilang isang asawa. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Halika na! Sorry. KitKat, hello, kamusta? Long time no see. Naku, maraming salamat. Nandito ka, nadalaw mo ko. Sa wakas. Yes, correct. Ano naman itong lugar nyo? Ay, syempre, papakilala ko sa inyo. Hulaan mo, sino asawa ko? Ito ba? Mabait ako eh. Ha? Ay, mabait daw. Sana kunin ang reaction mo doon sa nag-viral na post ni KitKat. Ay, hindi ako yun. Hindi. Ano asawa mo? Ay, ito ba? Sorry. Ito kasi ang partner namin na best friend namin. At syempre, asawa ko, ang anak ko, dito sa Malt & Q's, ang Welcome. Sports Bar and Billiards. Umiyak si baby ito. Ay, isa-isa. Sige, go na muna. Go na muna sila, magsi-CR lang. So, itour mo na kami dito sa inyong sports bar. Ano ba makikita rin? Welcome sa mall. We have tables na technically top of the line na rin naman siya. Tapos meron kaming billiards, meron kaming beer pong. Tapos pwede kayo manood ng sports pag merong events. Okay. Meron kaming maliit na VIP sa taas, not so VIP kasi nakikita mo. Pero at least, meron kayong sariling lugar pag gusto nyo ng sarili kayo. Mga magkano naman ang renta dito pag gusto mo maglaro? Ang per hour namin is 280. Pero pag mina-consume ka na 500 plus, meron ka ng discount na 30 pesos. So magiging 250 na lang siya. Yeah. Paano ka naman napasok sa ganitong negosyo? Ay, hindi. Kasi yung asawa ko, best friend niya to. Tapos, syempre, alam mo naman yung asawa ko, konting may makita lang sa paligid, basta mapagkakakitaan, Sali siya. papasukin niya. Kaya hindi ako sure baka kung saan-saan pumapasok. So, kumikita ka na rito sa business na to. Okay na? Yeah, okay naman. Kumikita na tayo, magto 2 years. Years na kami sa January. Years na. Kaya naman donyan-donya na. Hindi na Hoy! masyado lang sa showbiz. Hoy! Talagang puro negosyo na lang ang nasa isip. Nako! Kailangan ko pa rin po, tumatanggap na nga akong labada eh. Ano ba kasi mga pagkain meron kayo dito? So dito sa mall, we have different kind of pizzas. Kaya lang, alam mo naman minsan namimiss din natin yung mga street food na gusto mo rin makasigurado na malinis. So we have street food, basic pulutan na pag may umiinom din konti, naghahanap ng calamari, chicharong bulaklak, chicharong tenga, tsaka basic na cheese sticks. Yung food Nachos na, nachos. syempre, alam mo, kailangan crispy. Pwede mo tikman na? Yes. Yan, sige. Mag-review natin guys ha. Ako, ito favorite ko yung 4 cheese. May honey yan eh. Kung anong favorite mo Oo, yung yan. unahin ko? 4 cheese. Pero asan yung honey? Pero may honey yan. Yung honey kasi yung nagbabalance sa Sa blue alat. cheese. Sa blue cheese. Cheese. Ang sarap, ang daming cheese. Saka ang crunchy sa nung crust. Ayan. Kagat kasi si blue cheese, kaya may honey. Yan, tikman na natin ang sisig. Hindi naman mawawala yan sa mga pulutan, di ba? Kailangan may ganyan. Hanggang ano oras kayo open dito? Pag weekdays, bukas kami ng 3 p.m. to 3 a.m. Pag weekends, bukas kami ng 3 p.m. to 5 a.m. Hindi namin alam kung bakit ganun lumalabas ang
Sarap pa, sisig ha? Parang sisig. Parang totoong sisig. Oo, authentic. Ito naman yung favorite ko, yung mga street food na. Yan. Ano to? Fish, squid ball. Squid ball. Ano yung pula na yun? Kwek-kwek. Kwek-kwek. Kasi di ba normal orange? Oh, sa amin red. At least sure ka na malinis. Sarap. Guys, kasama na natin ngayon, walang iba kundi si Miss Kit Kat Fabia. O, diba? May Kit Kat. apelido na ako. Oo nga. Alam, for the Welcome. longest time, sa 22 years ko sa showbiz, wala akong apelido, Kit Kat. Oo. So, dahil syempre siguro dahil ina na ako, Oo nga. ina ko eh. Ina ko eh. Saka ano, at least nag-enjoy naman kami rito. Ang call time mo, 3 o'clock. Oh, sorry. Dumating ka. 4 3:40. o'clock. 4 o'clock na ba? 3:45. sorry pag may baby at walang yaya. Nagbe-breastfeed ka na ba Oo, yun? breastfeeding pa rin ako. Kaka 3 years old lang ng baby ko. So, talagang malalang wala kaming yaya, wala kaming maid. Ako lahat. So, alam mo naman ang isang ina, bago magawa ang personal na sarili, gagawin mo muna, tatapusin lahat ng baby. Bago pa kami umalis, dumede pa yung anak ko. Ayun. Ay, naiintindihan namin yan. Mga Oh, hanggang sorry. ilang taon yung anak mo i-breastfeed mo? Mga siguro sa pagkahumaling niya sa pagka-dede ko, ay sa pagdedede sa akin, at saka bilang breastfeeding advocate ako, mga ano na lang siguro, mga 16. Hanggang 16 siya. Nag-date na yun eh. Nag-date na yung anak mo, dinibreastfeed mo pa. Sige, 15. Galing. Sandali, wait lang. I-interviewin mo ba ako today? Oo. Parang ikaw ang gusto ko interviewin eh. Masyado na marami nagtatanong sa akin. Parang Ako naman ang magtatanong. Oy, anyway, ano pinakakaabalahan mo ngayon aside from being a full-time mom? What else do you do? Ay, syempre, meron akong movie na nag-premiere kahapon, ang Best Friends in Tandem. Indie film siya na advocacy film. So, lahat ng eskwelahan, ipapalabas siya. Yun. So, Sige, pag-usapan na natin yung origins ni Kit Kat. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? singer talaga ako. Backup singer ako ni Willie Revillame sa banda niya. Si Willie Revillame, may banda noon? Yes, oo, may banda siya. Pag nag-show kasi siya, gusto niya may banda. Bilang banda siya dati din eh. Oh, drummer, di ba? Yes, drummer. So bilang gusto niya kapag nagpapatawa siya, gusto niya yung live talaga. Tapos gusto niya pag kumakanta siya, di ba ganun yun si Willie? Kapag kumakanta, biglang ihihinto kung ano yung maisip. Kung ano yung maisip. Siyempre pag minus one, hindi mo naman basta-basta maano yan. So backup singer ako doon sa banda niya. Hindi pa ka-artista noon. Tapos nung nag-aaral pa ako noon college sa College of the Holy Spirit, International Studies at saka Communication Arts, double major ako. Tapos nagbabanda din ako. Bukod sa banda niya, meron din akong sariling banda sa gabi na nagigig. Tapos pagka-graduate ko, gumimi kami sa Punchline, comedy bar. Di kumanta ako doon. Na-discover ako doon. So kinabukasan, nasa Punchline na ako, hindi na ako nakapag-apply ng trabaho. Sino naka-discover sa'yo? Si Chocolate at saka, si Chocolate. So, parang kaya KitKat ang pangalan ko. Kasi nung kinakausap ako, nung kumanta ako doon, parang sinasabi na, parang gusto ko pangalan mo KitKat kasi brand daw. Chocolate siya. Chocolate tapos, shot, KitKat ka. Okay. Oo. Tapos, edi, kumanta ako doon, kinausap ako. Sabi, gusto mo ba magpatrabaho dito? Ganyan. Sabi, ay, gusto ko po. Kasi gusto ko po talaga nagpa-perform. Gusto ko po talaga kumakanta. Ganyan. 1.5 per night. 1.5. O, syempre, isipin mo, 7 days a week, di ba? Malaki-laki rin, di ba? Malaki yun, kaysa sa magtatrabaho ka lang normal, Right, di ba? Mag-ano ka pa. And by the way, nung bata ako, artista naman ako. Sa Yan ang Bata, Chikiting Patrol, tsaka Yan si Mami. Artista ka pala noon. Child star. Child star. Ganyan. Tapos tumigil yun. Oo, tumigil. Kasi syempre, puro children show yung mga shows ko. Syempre, nung medyo lumalaki ka na, hindi ka na pwede doon, di ba? Pero natapos mo yung pag-aaral mo? Oo, double major ako, International Studies and Communication Arts. Kaya pag sinasabi mo, kala akong bubita, tsaka nagbububi-bubita ako, pero Dean's Lister po ako. Hindi ka naman magna. Hindi. Oh, Ano? iba yung mga magna.
Iba yung mga magna na naiisip ko. Oo nga. Beast Lister lang. Beast Kasi nga, Lister. nagbabanda ako. Oo. So, at saka, yun lang ipagmamalaki ko. Nagbabanda na ako, so kapag nag-aaral ako, wala akong notebook, wala akong libro. Ano lang talaga ako, nakikinig lang ako. Iba ka rin, Sabi nga nila Tita Isay Alvarez at saka nila Tito Robert Senya, kasi may nag-musical play kami, di ba? Meron daw akong pornographic memory. Pornographic! Delikado yan, ha? Pornographic? Ay, ano ba Kung tawag ano-ano doon? pumapasok sa isip mo. Ano ba tawag doon? Photographic. Photographic memory. Yung pala. Sorry. Ah. After 3 months, pinasok naman ako ni Chocolate sa ABS-CBN. Ayun na. Yun, oo. Walang mga audition, laging lang. Kasi nung bata ako, medyo na-frustrate ako. Kalaban ko sila Sarah Geronimo, sila Angeline Quinto sa Star for a Night, talo ako. Lagi akong talo. Kaya parang nawala na ako ng pag-asa. Hirap naman kasi ng mga kalaban mo. Diba? Ganyan. Mga bigatin. Yan, sila Clarice, yan. Pero parang para lang para malaman ng mga audience, singer talaga ako. Sige nga, Ganun siya talaga. masakol naman dyan. Pakita mo nga yung iyong maipagmamalaking boses. I'm caught up in the middle, I cry just a little when I think I'm letting go. Oh no, give up on the riddle, I cry just a minute when he plays piano in the dark. Stig! Tumahimik din sila. Tumahimik din sila. Galing naman. Yan, mga ganyan. Mga ganyan, may pagka-jazz, may pagka... Oo. Pop, no? Pop. Nung bata ako, ang kabatch ko naman sa tanghalan ng kampiyon, si Kyla. Nag 5 weeks champion ako doon. So, kontisera ka pala. Oo, kaya lang talagang makulit. Kaya parang nabigay ni Lord sa akin, doon ako ma-discover as comedian. So, nung napasok ako sa showbiz, comedian na. Ayun. Pero ang maganda naman sa akin, as time goes by, 22 to 23 years ako sa showbiz, yan na. Nadadagdagan na yung nalalaman nila sa akin na naging actress ako, naging theater actress ako, Yan na. naging TV host ako. Yan, sa lahat ng larangan na yan, may mga awards naman ako. Kaya hindi ko naman self-claim yan, yung ganyan. So, tapos yun nga, napunta ako sa theater kasi ang producer nun, si Tita Isay Alvarez at si Tito Robert Senya. Ngayon, parang tuwing tinititigan nila ako at natutuwa sila sa akin, nakagawa sila ng isang play na yung role ko is ako lang talaga para sa akin. So, wala akong understudy doon, wala akong ka-reliever doon. Dahil para sa akin talaga yun. Tapos, ayun, lagi ako nagtatamo ng award, Best Actress Award about din sa theater. Naka-4 na run na kami. Mga kasama ko dyan, John Arcilla, Robert Senya, Ricky Davao, Bimbo Cerudo, Carlo Orosa, Noni Buen Camino, ganyan. So, talagang yung mga napapasok ko naman, kahit matagal ako naghintay, worth it. Kasi tuwing bagong pasok ako, nagkaka-award ako, kaya nakakatuwa. Ngayon, Mrs. Universe Philippines na ako. Oo nga. Oo, diba? Kalahin mo magiging There's beauty no queen to. stopping you, ha? Yan. Talagang tuloy-tuloy ang mga achievements ng career mo. Yan. So, anong unang mong show sa ABS? Una, Made in Heaven. Made in Heaven. Oo. Sinong kasama mo ron? Sila, si Pokwang, pareho kaming bagong salta ni Pokwang noon. Si Mickey Furios, si Paulo Serrano, Alec Bovic, si Ces Quesada, yan yung unang show. Tapos, napunta ako sa Cristala. In fairness kasi talaga nung nagsisimula ako, apat-apat agad yung shows ko. Tapos napunta ako sa show ni Tito Dolphy, yung Quezon Avenue. Swerte mo naman, nakasama mo siya. Yes! Kaya akala ng lahat, anak ako ni Tito Dolphy. Kasi yung show na yun, lahat anak niya. Ang iba lang doon, si Pokwang at ako. So matagal din yun, mga 2 years and a half din yun. Yan, mga tapos Pedro Penduko. Usually pag nagkaka-show ako, kunyari Friday natapos yung show ko, Monday may bago na naman ako. Kaya sobrang Blessed ka. Oo, Nung kaya panahon na yun. nung nawala na ako ng pag-asa maging artista at maging singer, sabi ko ayoko na mag-audition kasi lagi naman akong, hindi ako natatalo, hindi naman ako nakukuha. Kasi kahit nung sa ang TV, nag-audition ako dati, sinabi ko nga yung kay Mr. M, nung manager ko siya. Sabi ko, Mr. M, di nyo ako kinuha dati nung nag-audition ako. So nakakatuwa na nung nag-give up na ako,
kusa namang lumapit sa akin. Kaya nakakatuwa. Anong unforgettable Dolphy story mo? Ay, si tatay kasi, si tatay at si nanay Jaja, yun kung tawagin ko sila. Isipin mo si Tatay Dolphy, sobrang ano yan eh. Sobrang, kumbaga, nung nakakasama ko siya, medyo may sakit na rin siya noon. So, talagang mahingalin siya. Tapos, merong may baha. May umuulan noon eh, may baha, nagtitaping kami. Sa sobrang ayaw niyang mabasa yung paa ko, binuhat niya ako. Binuhat ka ni Tito Dolphy? Oo. Kahit na may sakit na? Oo, may sakit siya. Alam mo, sa dressing room, nag-oxygen yan. Pero binuhat ako, mababasa yung paa mo, mababasa yung sapatos mo. Sabi ko, sige po, akala ko aalalayan lang ako. Binuhat ako. Oo, ganun siya. Ganun, tapos talaga pag kunyari, meron syempre, bago pa lang ako noon, may mga aapi sa akin ng mga artista. Pag sinabi ko sa kanya, tatanggalin niya. Ay, grabe. Oo, hindi. Wala warning, talaga tanggal ah. Oo, hindi. Alam mo yun, nagkukwento ka lang, tapos inapi ka ng ganito, tapos guest pala namin. Oo, pinauwi niya, pinauwi. Grabe. Oo, guest Love ka talaga namin. ni Tito Dolphy. Oo, ganun. Sobra. Tapos kunyari, hindi kayo nagkikita, magpapadala ng hizons. Oo, tama. Trademark niya yun eh. Ganun. Nagpapadala talaga siya ng hizons. Oo. Kaya parang kahit yung mga anak niya, sila Tita Sally, turing na rin sa akin anak eh. Oo, kasi parang medyo hawig mo nga sila Diba? eh. Diba? Si Sally, si Sally. Pwede ka mapagkamalang anak o apo ni Dolphy. Apo. So, nung time na lumala na yung kondisyon ni Dolphy, nandun ka pa rin sa... Oo. Meron pa rin Quezon Avenue? Ay, hindi. Nung lumala na talaga, wala na yung show. Wala na. Oo. Ano na siya, lumipat siya ng network yun eh. Lumipat siya ng network. Meron siyang show pa din doon, ng Pidol's Wonderland. Ito ba yung TV5? Parang lumipat siya sa TV5 eh. Oo. So, yun, ginagets pa rin ako doon. So, pero ang last kong kita sa kanya, medyo, kasi hanggang kahit malala na siya, nagtatrabaho pa yun eh. Oo. Sipag dun eh. Gusto nun talaga kasi lagi niya sinasabi, mas manghihina ako pag hindi ako nagtrabaho eh. Pag iniratay ko yung sarili ko sa bahay, mas mafe-feel ko na. Correct. May isa ka pang kaibigan na pumanaw din. Ito ay si Chocolate. Oo. Siya ang nakadiscover sa'yo. Yes, siya ang nakadiscover sa akin. Paano mo i-describe yung feeling mo nung napanood mo yung mga last moments ni Chocolate bago siya pumanaw? Dito sa puso ko. Thank you very much! Palapakan natin si JP. With that, thank you and good evening, Abra. Salamat! Maraming salamat, Chocolate! Kaya nakaka-relate ako kay Kuya Chocolate kasi kahit may nararamdaman na siya, kailangan niyang ituloy yung show. Lalo kapag hindi pa nabibuild up yung audience, yung feeling niya, hindi niya pa napasaya yung audience, kailangan yun, ituloy-tuloy niya. Anong natutunan mo kay Chocolate? Anong iniwan niya sa'yo? Ayun, maging humble palagi na pag wala ka na sa camera, hindi ka na artista. Diba? Yung, magtatrabaho ka, magpapatawa ka, give it your best. Pati sa pananamit, pati sa pagharap sa mga tao. Hindi dapat yung parang normal ka lang na parang itinitingala ka nila eh. Yun yung mga itinuturo sa akin yan nun. Kapag meron ako nakikita niya ako sa TV, tapos sasabihin niya, parang ang pangit nung labas mo nung kahapon, ang putla-putla mo. Hindi ka ba nag-makeup, ganyan. Hindi pwede yung gano'n ha, yung lalabas ka na parang walang-wala ka lang. Kasi binabayaran ka dyan. Dapat ipakita mo yung binabayad sa'yo, sulit. Ganun-ganun lagi ang thinking niya. Kaya itinuloy niya yung show na yun. So parang si Chocolate, ang isa sa mga talaga, mentors Mentor ko mo. talaga yun. Mentor mo talaga. Oo, mentor. Bata ka pa lang ba? Talagang mahilig ka na magpatawa? Siguro, kasi yung banda ko na nagigig kami sa gabi, formal yun eh, kapag kumakanta kami sa Serious, lounge o serious. Hindi ko maatim na hindi magsalita. So, pinapagalitan ako lagi ng band leader namin, huwag ka na magsalita. Dapat lang lagi yung sinasabi lang, this is our first set, this is our last set. Mga ganun lang. Hindi ko kaya, napapatawa na ako. Hindi pa ako, wala pa ako sa comedy bar noon na nagpapatawa na ako. Mahilig pa ako
yung kunyari, idadamay ko pa yung mga audience meron kaming surprise sa inyo, kapain nyo ilalim ng chair nyo. Ay, kakapa naman sila. Akala nila may makukuhay diyang kulangot. So true. So true. Kulangot or bubble gum. Diba? So, nagagalit sa akin yung mga kabanda ko. So, kumbaga natural. Ang pagiging comedian naman talagang hindi mo Parang ipipilit. na-discover mo lang yan nung nasa stage ka na. Pero nagpapatawa na pala ako. Pero hindi ko alam na hindi mo nagpapatawa ako. O kasi yung father ko, nakakamatay lang. Condolence. Oo. Kengkoy din yun, kumbaga bangka din siya sa mga inuman. Ganon din daw yung papa ko. Namana mo sa kanya Oo, yun? namana ko sa kanya. Ayun. Kumbaga bukod sa strong personality, siguro KSP. Gusto lagi napapansin. Si Vice ganda, naka-ano mo rin? Yes, nakatrabaho? isa din yun sa Magsisimula pa lang mentor. siya? Mentor ko din yun. Mentor mo si Vice? Mentor ko Kwentong din Vice naman, ano may share mo kay Vice? Yun naman, palagi ako sinasama nun sa mga racket-racket. Dati, sabihin, sama kita, bigyan kitang 20 mil. O, ganyan. Ganon yung mga yung mga racket-racket dati. Kasi ang mga racket na nila dati, mga 80,000 na. O, para maisama lang ako, para matuto din ako, para pagdating sa punchline, may makakabatuhan. Kasi, takot ako dun dati. Actually, nung bago ko sa punchline, syempre hindi ko naman laging kaset si Chocolate na nag-discover sa akin. Bago ako, siya ang prime, andun kami, mga chua-chua. So sikat na si Vice dyan, sa comedy scene? Medyo sikat na din. Medyo sikat Siya na. ang queen na ng mga comedy bars noon, nung pumasok ako. So nakaka-intimidate nga, kasi nga, 2003 yun, 2003. 18 pa lang ako noon, mga ganun. Kaka-graduate ko lang, di ba? Tapos lagi niya akong binibembang sa stage. Talagang pag umuwi ako, talaga, sinasabi ko talaga, tangina niyo, sisikat din ako. Ganun yung... So medyo galit ka kay Vice noon? Nagtatampo ka noon sa kanya? Nagtatampo, pero hindi naman yung talagang galit. Parang pinapahiya ka niya, gano'n? Oo, pinapahiya. Tapos, yung hinihintay niya talaga sumagot ako ganyan. Sumasagot ako. Di lalo niya akong ano. Tapos one day, may isa pa kaming senior, si Arnel. Arnel Tamayo. Isa ding senior yon na best friend niya sa comedy bar. Sabi, nakita ko, ay, ikaw pala yung bago, si KitKat. Magaling ka daw, sabi ni Vice Sabi ni Vice, magaling ka daw. Tignan natin ang galing mo, kung uubra ka. Mga ginaganon ako. Ayun pala, naririnig ko, nakikita daw nila yung potential sa akin as parang next Ethel Buba. Kasi si Ethel Buba ang sikat nun, iisang babae lang siya sa punchline that time. So, parang sabi, the next Ethel Buba. So, gusto nila akong... I-develop? Oo, i-develop. Pero, kumbaga, sa kanila, ang pagde-develop nila, yung... parang may initiation. Oo, para pahihirapan ka nila. Oo, pahihirapan. Papahiya ka nila talaga. Oo, hindi yung parang ibe-baby ka. Ganon. So, parang sabi ko, simula nun, mas nilulook forward ko na makakaset ko si Vice para makikipagsagutan ako. So, that time, nakahasa ako ng nahahasa. Kailan mo naramdaman na accepted ka na ni Vice talaga? Openly? Mga after siguro, mga 5 months ako dun sa punchline. Paano? Kasi nga, sinasama niya ako. Sabi niya, may gagawin ko ba bukas? Sumama ka sa akin sa sa hotel, ganyan. May racket ako, ganyan. Bigyan ka ng 20 mil. Siyempre, ganyan. Kumbaga makikipagsagutan lang sa kanya. Huwag kang dyan, babaho lang yung mic pag di ka nagsalita. Ganun yun. Kasi ayaw niya hindi nagsasalita. Gusto niya kapag may binira siya sa akin, sasagot ako. Nagugulat siya sa mga sagot ko na parang, langya ka. Ikaw lang nakasagot sa akin ng ganyan. May nakatago ka, Oo, gano'n. Yung parang nagugulat siya kasi yung mga ibang baguhan, takot sa kanya. Sobrang takot, hindi makasagot. Na-intimidate. Ako, nung una, wala akong pakialam. Sige, tanggalin niyo ako dito kung ayaw niyo. Parang gano'n. Tapos, nung nalaman ko nga na gusto pala nila akong asahin or nagagalingan sa akin, lalo akong naging confident. Tapos, lagi na akong sinasama. Tapos, lagi ako aayain sa bahay niya. At that time, medyo magkapit bahay kami. Tapos, sinama pa ako. First time ko nakapasok sa gay bar. Oo, sinama ako sa gano'n. Tapos, pag may papakilala ako manliligaw ko or lalaki, bahala na kayong i-cut to maganda tong anak ko, maganda tong anak ko. Mo to. Grabe.
Grabe siya. Oo, ganun yun. No? Tapos pag feeling niya may papakilala ako sa kanya na hindi niya feel, aawayin niya talaga. Very ganun. protective siya sa inyo. Oo, nanay-nanay ko talaga yun. Isa ako sa kumbaga, original na tumatawag sa kanya ng mama. Oo, ngayon na lang meme na ang tawag sa kanya pero original ako. So, kaya ninang din siya ng anak ko. Hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kayo? Hindi na ganun kadalas, pero pag naman nag-text ako, sumasagot naman. Pero hindi naman, alam mo yung minsan yung mga totoong kaibigan, minsan ganyan Hindi mo naman lagi nakakausap, pero pag kailangan mo, nandyan naman. Tapos nung may pinagdaanan ako, tapos namatayan ako, nag-text naman. Hindi naman nakakalimot. Basta ang importante, tinuturing mo si Vice as your mentor Ay, oo. and your friend. Yes. Diba? Si Mama Kahit hindi kayo Vice, masyado nag-uusap. ganito naman yan. Ang ano naman yan sa akin, may set ka bukas, bumili ka ng damit. Kung ganyan yung magarbo tapos ganyan, yung makeup mo, exage mo. Isa rin yan sa nagsasabi na dapat once na umakyat ka sa stage, ibang-iba ka sa tao na nag-aano sa Kung nanonood sa atin si Vice, ano gusto mo sabihin sa kanya? Malay mo, nakatutok. Ayan. Mama, Vice, I miss you. Ayan, yung inaanak mo, naku, 3 years old na. Marami ka ng utang. Ayan pa. Ayan pa. Yan si Mama Vice, maaasahan yan. Pag kailangan ng utang moments, maglalabas agad yan. Actually, kahit hindi utang, bibigay niya na. Wow! So, nung nasa ABS ka, dire-diretso syempre yung mga shows mo, no? Kailan mo simulan naramdaman na parang medyo hindi na masyadong gano'ng karami ang ino-offer sa'yo? Meron bang gano'ng moment? Wala. Wala talaga, dire-diretso yun. Up to now, meron pa rin? Hindi. Kasi, alam mo naman, nagkaroon ng problema na wala ng franchise. So, before the shutdown, okay ka? Actually, before pandemic, okay pa. Okay ka pa? Oo. Okay. Kaya matagal din na panahon bago ako nag-baby. Kasi sa pag-aasawa namin, 17 years na kami ngayon, 14 years kami nag-decide na mag-baby. Saan ba nakilala ang iyong husband? Kapitbahay ko siya. Nung bata ako, pag dumadaan siya dun sa karinderya namin. Kasi yung village nila, yung village namin, may karinderya kami sa tabi ng village nila. Tapos pag dumadaan siya, lagi ko tinatawag, Malby, paglaki ko mapapangasawa kita. Kasi crush ko. Crush mo siya? Crush ko. Pogi ito, ano? Heartthrob to noon. Oo. Malby, Ganyan, Jay Manalo yan dati. Jay Manalo! Totoy Mola! Ganun siya dati. Heartthrob siya talaga, kaya parang hindi niya ako pinapansin. Or siguro dahil mas bata ako sa kanya masyado. Tapos, ang tawag doon, kapitbahay, baka kaya ayaw niya akong pansinin. Lagi ko tinatawag yan. Tapos one day, pumunta ba naman sa punchline, may ka-date. Nilapitan ko, sabi ko, syempre confident na ako, terror ko yun Sabi ko, kilala kita, crush kita dati. May ka-date Sabi niya, oo nga kilala kita, anong number mo? Sabi ko, may ka-date ka, ano kuha mo number ko? Syempre mas maganda na ako noon. Gawa na yata ilong ko noon. So, baka nung hindi niya ako pinapansin kasi nung hindi pa gawa yung ilong ko. Tsaka sabi niya kasi nun sa akin, maliit ka pa nun lumaki na. Lumaki na, pinansin na ako. Yun na. Oo, tapos yung wala nun, hindi pa, text-text lang. Ako naman yung may boyfriend nun. Tapos, Sino boyfriend mo? Taga-showbiz din? hindi yung nagnakaw sa akin ng 3 million. Ay, oo, tama. Oo, diba? Tama. Oo. Oo, nabalitaan ko nga yun. Yun, nagnakaw sa akin. Tapos yun nga nung nanakawan ako, bumalik ako sa bahay namin. Tumambay na naman ako dun sa tindahan namin sa karinderya. Dumaan siya, tumawag siya. Sabi niya, andiyan ka pala, labas naman tayo. Ayun na. O yun na, lumabas kami noon. Unang labas nga, Diyos ko, meron pa yan. Tell me something about yourself. Kasi kahit naman magkapitbahay tayo, hindi naman pala tayo, magkakilala. Ang una ba naman nung siya na nagsabi, sabi ko, ikaw naman, about yourself. Ako. Yun agad yung sinabi. Tantado, gusto agad ako tirahin. So, naging successful pa? Hindi. Hindi ako ganun Hindi ka bumigay. Hindi. Tapos parang, malapit na kami sa bahay, ikot-ikot pa, ayaw pa ako iuwi. Gusto talaga. Gusto talaga. Tapos yung nung nagde-date na kami ng palagi. Ako yung wala na masyadong gana sa kanya. Kasi syempre, artista na ako nun So kumbaga, parang mas marami na akong isdang makukuha na mas okay sa'yo. Pero nagpapaligaw pa rin ako sa kanya. So, pero nakuha niya naman yung loob ko,
ayun, hanggang sa naging kami. Tapos, wala pa kaming 1 year, pinakasalan na ako. At ilan na ang iyong mga anak? Ayan, isa pa lang. Isa pa After lang. 14 years namin kasal, ngayon, tsaka lang kami nag-baby, kaka 3 years old lang ng baby namin. So, magsa 17 years na kami nakasal. So how is your 17 years with him? Hindi maganda. Ay, Ito na ba iyakan time na ba to? hindi. Hindi maganda talaga. Hindi, 17 years ngayon lang naman. Yung mga these past few months, nagkaroon lang ng marriage struggle. Nasabi naman ng mga tao, normal naman yan. Kayo ba? Parang wala naman kaming masyado. Wala? Ano ba yan? Wala eh. Di kayo na perfect. Sorry ah. Kasi sabi lahat daw eh. May nagdadaan daw sa mga ganyan-ganyan. So far, wala naman. Wala kaming major Ayaw mo lang yata sabihin. problema sa relationship. Kung kwento sa akin ni ate. Kaya ako natanong yan, kasi nga nag-viral yung post mo na parang gusto mo nang isoli yung husband mo doon sa nanay niya. Dahil pagod na ako, sabi mo gano'n. O anong kwento nun? Ayun nga, this past few months kasi nagkaroon kami ng marriage struggle. Sabi naman na minsan ng mga psychiatrists, kung ang babae, pag nagkakaanak, kung ang babae nagkakaroon ng postpartum, nagkakaroon din daw ang lalaki. Tapos sakto daw sa edad niya, baka daw may midlife crisis. So syempre may mga pagkakataon na naliligaw yung landas niya. So syempre ako bilang bigay ng chance, napapagod din. Na syempre, yung una, ang iisipin ko dyan, kung kailan nagkaanak, may anak na kami. Kawawa naman yung anak ko kapag nagka-broken family. Pero dalawa din. Yung pangalawang iniisip ko, kawawa din naman yung anak ko kung magpapanggap ako or forever ako masistress. Kasi breastfeeding nga ako, so we're one. So nararamdaman ng anak ko kung ano yung nararamdaman ko. May time nga na umiiyak lang ako, pinagpapalo niya yung papa niya eh. Sabi niya, Daddy, say sorry to Mommy, she's sad. Diba? Wala naman naiintindihan yung batang paslit na yun. Pero gets niya na ang nagpapasad sa mami niya, yung daddy niya. So, dalawa yun eh, torn ako dun sa, aalis na ba ako? Kasi kawawa yung anak ko na durog yung mami niya, tapos nagsistay lang para sa kanya. Or, huwag akong aalis kasi ayokong ma-broken family siya. Mga ganun. So, may time na yun. Kaya ako talaga straight talaga ako eh. What you see is what you get ako. Hindi ako talaga artista kapag wala akong sa camera. Normal akong tao. Parang ganun yun. Na syempre, nagkakamali ka din, nagmumura ka din, minsan may kababuyan ka din. Normal akong tao. Ganun. So, sa buwisit kong yun, minsan ng social media, for me, outlet ko yun eh. Outlet ko yun, di ba? May mga ganun tao. Social media outlet mo? Parang, doon ka nagbubuhos ng sama na loob? Yes, oo. Parang therapeutic yun for you? Yes, kasi parang minsan ayoko ding makaabala sa ibang tao. Kasi iniisip ko, may mga tao na may pinagdadaanan na hindi natin alam eh. Pag magsabi ka pa sa mga ibang tao, baka makakabigat ka pa sa kanya. So, nilalagay ko lang yung sarili ko. So, for me, ako minsan pag nag-release ako or nag-rant ako sa Facebook, parang gumagaan yung pakaramdam ko. Tapos parang, in a way, publicly announcing din nun na. Na-involve yung public eh, di ba? Publicly announcing din na may problema. Oo, na if ever na makita nyo akong single mom, wag na kayong magtaka, yung parang ganon. Nag-react ba yung nanay? Doon sa... Hindi. Kaya masyado. Kaya medyo hindi pa din ako okay. So, may mga times na hindi talaga kayo nag-uusap, gano'n? Nagkaaway kayo? Hindi kayo may times ba? Hindi kayo nag-uusap? Anong mga nakaraang buwan? Talagang parang isang bahay na lang. Kaya doon ako lalong na nakikita ng anak ko to, na magkasama nga sa bahay, parang wala namang, hindi naman totoong pamilya. Kaya may time na, hiniwalayan ko na talaga siya. Iniwan mo siya? Hiniwalayan ko na talaga siya. Nagkabalikan lang kayo ngayon?
Hindi talaga natupad eh. Hindi naghiwalay. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Oo, hindi siya pumayag. Ang daming beses ko na nag-sorry sa'yo. Parang awa mo na. Huwag mo na ako ipasundo. Biro lang. Biro lang. Hindi ka naman yata sinundo. Hindi naman. Direct ba ng ni Mami? Yung Well, it's message? normal. There's an argument. No? There's a disagreement. So, know that, na mahal ka siya. Yun lang yun. And I would still be, doon lang ako palagi sa tabi niya. Yun lang po yun, Sir Julius. So, hindi talaga naghiwalay. Okay. Pero nung mga time, ngayon, inaayos na namin. Nag-sorry na siya. That's good. Nag-sorry siya. Nag-sorry na siya, tapos pupunta nga kami sa Amerika. Yan. So, para maiba yung environment, maibalik yung kaming tatlo, pamilya kami. Di ba? Yung maibalik yung gano'n. Tapos, sa sobra kasing busy na namin, pareho. Ako, focus ako sa anak. Siya, busy din siya sa mga negosyo. So, parang nawala na din dun yung, yung spark na nag-enjoy kami together. So, this time, as family, hihinga kami sa Amerika muna. Mga lang naman. Or minsan nga kailangan kayong dalawa lang eh. Wala akong yaya. Wala kay yaya. Wala. At saka, breastfeeding nga ako. Paano mo maiiwan? Or kahit ko, isang gabi lang, di ba? Na lumabas kayong dalawa, mag-date kayo. Ayaw magpaiwan ng baby. Ayaw magpaiwan ng baby. Yun lang, Plus, may trust issue ako. Kasi minsan, nasa isang kwarto kami. Iniwan ko sa biyanan ko at saka sa ate niya. May ate na siya na 27 years old eh. May anak na yung husband ko. Tapos iiwan ko, nag-CR lang ako, nahulog yung anak ko eh. So parang, andun lang ako, pinatingnan ko lang sa inyo. What mo yung iiwan mo ng matagal? So may thinking ako na, walang ibang magmamalasakit talaga sa anak ko. Hindi kaming dalawa lang na magulang niya. Na talagang Kaya pag nagtatrabaho ako, tatay niya lang kasama niya. Ganun lang ako hindi ako mapanatag. So okay na kayo, medyo working on it, no? Yes. Hindi na katulad nung huli na gusto mo na siya isole, wala na yun. So pwede ka na mag-post uli, binabawi ka na po siya. Hindi ko na po pinamimig. Hindi, dahil hindi po tinanggap, binura ko po yung post. Binura mo yung post eh. Kasi hindi naman ako na-replyan eh. So walang walang professional help na pumasok sa relationship nyo? Ito na nga gusto nga namin sana mag-marriage counseling. Kaya lang lagi nga namin iniisip na yung bata saan maiiwan. Oo. Baka naman may masuggest kayo na pwedeng isama yung bata, may isang play area lang, di ba, habang nag-uusap kayo? Yun. Di ba? Pwede naman yan. So, ang hirap pa sa sobrang clingy ng anak ko sa akin. Ganun siya. Ayaw niya yung nakikipag-usap ako. Nagsiselo siya. Kunyari tayo mag-uusap, tapos nandyan yan. Sasabihin niya, this is my mommy, don't talk. Ganyan yan eh. Kaya, parang sinasabi ko, pag may trabaho ako, kahapon, nag-premiere night kami ng movie. Sabi ko, sige, sasama ko siya sa red carpet. But let mommy talk, okay? Let mommy talk. Nakakausap naman minsan, pero syempre minsan, as a toddler, nakakalimot din. Nang aaway ng mga kinakausap ko. Para ka palang santa. May dala-dala kang baby lagi kasi kahit saan ka pumunta. Para ka imahin. Noong mga first few months niyan, kumakanta ako sa stage. Bit-bit ko yan. So, bumibirit ako. Nasa career lang yan, kumakanta ako. Kunyari, maiimbitahan ako sa mga birthday. Kasama pa rin siya. Bit-bit ko. Anyway, pag-usapan natin yung isang issue sa buhay mo. Ito kasi, narinig natin yung side ni Jano, no? Lagi ang mga tinatanong sa akin, yung issue namin ni Jano noong 2021, kung napatawad ko na ba siya. Well, hindi. Hindi pa rin? Oo, kapag sinasabi, paano pag nagkakita kayo, anong gagawin mo? Galit pa rin ako. Parang, sobrang pagyurak sa pagkatao ko eh, di ba? Yung parang, at saka yung passion ko, yung sobrang gustong-gusto kong ginagawa, which is mag-host, at saka nagtatrabaho lang ako ng marangal. Nasakripisyo ng dahil sa ginawa niya. 2021. 2021? February 2021. You were in a show in Net25? Yes. Anong title ng show niyo? Happy Time. Happy Time. Lunch, noontime show? Noontime show siya.
Nagkainisan? Inaway niya ako. Inaway kayo, no? Yes, minura niya ako. Sa tape as live. Ako, hindi ko siya pinatulan noon kasi itinuloy ko yung show. Itinuloy ko pa, marami pa kaming, episode at saka sequence na ititake. Bilang INC Network doon, respeto ko din sa tao at saka respeto ko din sa taping day. Yung, alam mo naman, ang taping day, kapag na-cancel yan, marami na rin masasakripisyo dyan. Diba? Plus, professional ako. So, the show must go on. Bakit siya nainis sa'yo? Hindi ko alam. Out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere na parang parang natapakan lang yung ego niya na pag sinabihan siya, pinagsabihan siya, bawal yon dahil KitKat lang ako. Baka ganun lang yung tingin niya sa akin, KitKat lang ako. Inayos ba ng management to? Ito problema niyong dalawa, no? Hindi. Yun ang gusto nilang magkaayos. Magkaayos kami, ibabalik yung show. Mag-ayos daw kami ng sarili namin. Ayoko na eh. Kasi few months before nangyari yun, nagre-resign na ako talaga. Dahil hindi ko na gusto yung pakikitungo nilang dalawa sa akin. Dalawa ni Anjo. Sila dalawa, Jano and Anjo. Na mag-best friend sila eh. Parang feeling ko pinagtutulungan nila ako. Dahil nga, KitKat lang ako. Feeling ko ganun. Dahil mga veterano yung mga yan eh. Diba? Ganun yung na-feel ko sa show. Kaya parang nagde-resign na rin ako. Kasi ako gusto ko lang naman magtrabaho. Hindi naman ako yung... Sa tagal ko sa showbiz, never kong inasam na maging bida. Nagkataon lang, bida ako sa show na yon. Parang wala sa akin yun. Ang sa akin lang, tuloy-tuloy na trabaho, dire-diretsong trabaho, yun lang yung sa akin. Pero kung hindi ka naman masaya araw-araw na stress ka, mag-resign na lang ako. So after nun, hindi na kayo nakita? After nun, hindi kami nagbate. So, tinanggal na rin yung show. Wala na. Pero yun yung lagi niyang chika kasi na parang siya naman yung unang nagsusuyo, tapos ang lagi niyang palabas, nag-away kami, na pareho kaming may kasalanan. Wala naman akong kasalanan. Talagang ididiin ko, wala akong ginagawang masama sa'yo para murahin mo ko. Kung sakaling kausapin ka niya, at humingi siya ng apology sa'yo? Ay, hindi. Ayaw mo na talaga? Hindi talaga. Ayaw mo na siya kausapin? Ayokong makaharap. Ayaw. Oo. O kumbaga parang na-trauma ako sa kanya. Di ba yung gano'n, yung pag na-trauma ka sa isang bagay, isang tao, isang pangyayari, parang pag nakita mo, nanginginig ka na bumabalik sa'yo di ba? Yeah. Ayoko. Pero in a way, yun din yung nag-trigger sa akin para pumayag na ako magka-baby. Kasi after nung parang sabi nung asawa ko, sige, pahinga ka na muna, mag-baby na lang muna tayo. So, oo. Kasi dati ayoko mag-baby. Career talaga ako. Nagbigay naman ng panig si Jano Gibbs at narito ang kanyang sinabi. Matagal na akong nakamove on sa issue na ito. Alam ng Diyos, ng pamunuan ng Net25 at aming mga kasamahan sa show ang katotohanan. Hangad ko ang kanyang kapayapaang loob. Kaya yun ang sinasabi. Ngayon, sobrang focus ako sa baby ko. Kasi yung career ko, in a way, confident ako. May talent ako Kaya ko namang maibigay lahat. Kumbaga parang, anytime pwede akong bumalik. Pero yung paglaki ng anak ko, hindi ko na mababalikan yun. Paano yun? Kunyari, habang pinapanood tong interview, may mga producers na gusto kang kunin sa isang show. Ay, ngayon, bumabalik-balik naman na ako. Oo, kaya lang, syempre, minsan namimili ako. Kasi nahihiya naman ako na... Minsan nakatuon sa schedule ng baby ko, yung schedule ko din. Ay, ang dami ko na rin teleserye natanggihan. Tinatanggihan mo na. Yung Can't Buy Me Love, It's Okay Not to Be Okay. May mga bigating teleserye yan, Tinatanggihan mo, kasi, tawag dun, usually ang taping ng teleserye, 24 hours. Sabi mo nang hindi 24. Sa ganun, hindi na ako pwede. So, ang mga tinatanggap ko usually, yung mga variety shows, yung buong araw lang, kahit hanggang gabi. So, yung movie ko, nakagawa ko ng movie. Sabi, bakit ka nakagawa ng movie? Naka-lock in ako, tas kasama ko sila. Tapos 1 o'clock pa ako ng hapon kinokol. Kasi 11 pa nagigising yan. 12, ganun. Kung anong oras siya. Pero ngayon, willing naman din ako na
tumanggap. So, gigisingin ko na lang siya, isasama ko pa rin siya. So, gagawin ko na rin siyang morning person kasi hindi morning person. Tanghali na gigising hindi morning person. So, gagawin ko siguro pag tumanggap na ako ngayon, pero wag namang 24 hours. Sa mga events, pwede ka? Events, Mga events, no? Yan ang lagi ko. Yan ang lagi kong tinatanggap ngayon. Events talaga. Yung mga out of town, kasama ko pa rin sila. Ako naman happy for you kasi ito, may negosyo ka na. Ayan. Ano ang mga business nyo? Meron kaming Japanese restaurant. Tapos supplier din kami ng mga itlog. Wow. Supplier din kami, nagkakabit kami ng mga CCTVs. Supplier kami ng salmon. Yan. Tapos yung asawa ko, nagba-buy and sell din ng mga kotse. More of a businessman ang husband mo than you. Usually ako, tumutulong din ako sa kapital at saka syempre sa pagmamarket. Marketing ka? Marketing. Siya yung nag-iisip ng mga negosyo papasukin? Yes, oo. Ganun siya. Yung minsan nga, yung may makita lang siya, parang okay yan parang maganda ba yung kitaan dyan? Papasukin niya na yun. Financially, your family is okay? Dahil sa dami ng mga negosyo ito? Nung nag-focus ako sa baby ko, masasabi ko na ako, hindi. Kasi sanay ako na ako yung marami. Diba? Yun nga, sinasabi ko sa inyo, kaming mga komedyante, mas malaki talaga kami kumita minsan dun sa mga mga teen stars na nagli-lip sync lang, di ba? Kumbaga malaki talaga naman ng bayad. So kumbaga kaya ko makaipon. Ako yung dating gano'n. So ngayon dahil tumutulong na lang ako sa kapital, financially okay kami as siya. Kaya lang syempre as individual na strong personality, gusto mo yung feeling mo, ikaw din meron. Sarili mo talaga. Pero sa ngayon, as parang housewife, medyo umaasa ako. Doon, umaasa ako sa business namin. Pero, hindi naman yung sobrang masasabi na, ay, mayaman. Hindi naman ganun. Ano lang, kumbaga, you're okay. Sapat lang. You're okay. Sapat. Yun ang importante. No? Ganun. Bago tayo magtapos, yung mga gusto maging stand-up comedians, anong tip ang pwede mo ibigay sa kanila? Ano ba dapat ang maging estilo o mga template ng isang stand-up comedian? Ano ba dapat nilang tandaan? Organic. Dapat organic lang kayo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ako nga, hindi ko naman namalayan na komedyante pala ako. Tapos bigla na lang ako na-discover na nagpapatawa naman pala ako. Kasi pag ang comedy, ipinilit mo, ano yun kumbaga parang OA. Huwag mo ipipilit kung ano lang yung lalabas sa'yo. Ngayon, kung walang lalabas sa'yo na nakakatawa, hindi ka komedyante. Hindi. Parang feeling mo lang, masaya ka lang, natutuwa ka lang, maging audience ka na lang. Pero kung parang as para papangarapin mo maging stand-up comedian or maging comedian, hindi mo mapapangarap yun na kagaya ng gusto ko maging singer, mapag-aaralan mo yun. Gusto ko maging dancer, mapag-aaralan. Gusto ko maging artista, mapag-aaralan mo yun. Pero yung para gusto ko maging comedian, stand-up comedian, nasa utak mo yun weak mo yun Oo, di ba lagi niyan sinasabi yung mga comedian daw matatalino daw. Kasi mag-iisip ka na mag-iisip paano mapapasaya yung mga tao. Saka yung utak mo dapat di nagpapahinga, dire-diretso yun. Ganun. So, hindi pala napag-aaralan, kailangan talaga, it should be natural. Yes. Oo. Di ba may mga nakikilala nga tayo minsan na, komedyante ka! Sira ulo kayo, mga ganon. Yun siguro ang tip, dapat sira ulo kayo, charot. KitKat, thank you so much for inviting us dito sa inyong business. Thank you! Kaya may gift sa'yo ang mga kaibigan natin from Orofan. Wow! Meron tayo ditong blender at ito, napaka-practical nito. Electric kettle. Wow! Meron akong mariregalo sa kasal ng friend ko. Ano ba i-recycle? Diba? Nalaman ko rin yung mga taga-Orofan Joke lang! Okay. Kailangan ko ng blender kasi ginagawa ko ng shake yung anak ko. Tama. At ito naman galing sa amin ni Ma'am. Ayan. Ayan, nakita mo naman yung pagbumuka ko dyan. Diba? Sa t-shirt na yan. Julius Babaw Unplugged. Kung saan lalabas siya. Yan. At ito may mug ka pa. Wow! Anyway, invite mo sila. Paano sila pupunta rito? Ito, ang Malt & Q Sports Bar, bilyaran, inuman, mga meetingan, ganyan. Dito matatagpuan sa General Malvar Avenue, Cubao, Quezon City. Tapos, yung amin namang Japanese restaurant, ang Miyagi Sushi, nandun sa loob ng Cubao Expo. Miyagi Sushi yan. Yan. Tapos, kung mga gusto nyo magpa-deliver ng mga salmon, ng mga itlog, ayan,
message nyo ako sa aking Instagram. At syempre, distributor din kasi ako ng Beauty Derm, yung mga pampaganda. Ayan. Orderan nyo ako sa aking Instagram account at @favkitkat. Yan. O, anong gusto mong mensaheng parating sa mga tagahanga mo na namimiss ka na sa mga drama shows sa TV? Ay, abangan nyo. Ayan. Ako yung magbabalik na. May mga niluluto na kaming project. At saka, syempre, yung pagiging host ko, TV host ko, meron din ako nilulutong project ngayon. So, hindi nyo na ako mamimiss. Makikita nyo ako. Paano ka nila ipa-follow? May socials ka? Yan. Instagram at favkitkat. F-A-Victory-Kitkat, favkitkat. TikTok ko, favkitkat din. Ang aking FB, KitKat. Yun. Thank you so much, KitKat. Maraming salamat sa iyong oras. Kami natuwa sa kwento ng buhay mo. Thank you, kuya. Thank you din sa na-miss ko rin kayo eh. Oo nga, tagal na natin hindi nakikita, correct, no? diba? Good luck, ha? Thank you. Good luck sa career at sa business. Salamat po. Eto na ho. Sige. Ipakita muna natin kasi syempre may history to. Ang ganda ng bag. Yung in-interview ko at binagtok ko si Carla, parang ganito yung bag niya. Nakalimutan ko lang yung name. Basta nasa vlog ko ho yun. Iba lang yung color ng strap niya. Oo, Black yata. Ito blue. Bago kasi daw Blue yan. ba? O tama, blue. Oo. Pero syempre, pag titingnan nyo, mukhang dahil makinis ako, maputi ako, mukha lang akong sosyal, pero nabubuhay ako sa bigay. Bigay din yan. Regalo. Regalo yan. Regalo sa akin. Can we reveal sino na regalo? Mami Ray din. Si Mami Ray. Generous mo talaga, Mami Ray Tan. Mami, thank you for my bag. I love you. As an endorser. Yes. Celebrity ambassador ng Beauty Derm. Ayan. Kasi 14 years na akong ambassador ng Beauty Derm. So, I deserve. Yes, deserve. At saka, di ba si Mami Ray may business siya rin ng bags? A-List Avenue. Yun, A-List Avenue. Yun, doon galing yan. Ganda. So, ayan na. Actually, limited daw to eh. Yung Ganda, blue bagong-bago. yan. Okay, may tawag dyan eh. Basta i-research ko, ilalagay natin yan. Hindi ko alam ang tawag. Cherry. Sige, tingnan natin kung anong mga laman. Dali. Ito na ho, first time nga ni KitKat na nagkaroon ulit ng personal bag. So, suksok na lang ako ng suksok. Alam nyo dati, pag may bag ako, meron pa ako yung mga organizer. Oo, mga pouch. Kasi OC ako eh. Gusto ko bawat kung ano yung nakalagay. Ngayon, kung ano na lang yung mahugot ko, yun na lang. Kasi mas inuuna ko na yung mga gamit ng anak ko, diba? Correct. So, kung ano na lang yung sobrang pinakakailangan. Ito, ayan. Ito. Siyempre, as a content creator, mga influencer, kailangan meron kang ready mic para pag bigla kang gagawa ng content, meron ka. Ready anytime. Kaya pala nakita mo yung mga mic ni Papo na nakahilera dito kanina. Relate ka agad, napansin mo agad. Sige, ilalatag lang natin dyan. Mom, si KitKat. Content creator, it's a must. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.